Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Wages of Fear na napalabas noong 2024. Ito ay patungkol sa isang napakalupit na bilangguan kung saan ang mga bilanggo ay pinaglalaban-laban pero hindi nila alam na ang bagong pasok na bilanggo ay napakapanganib. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula sa isang malaking protesta sa pangunahing lungsod para tanggalin ang isang tiwaling pangulo. Sa oras na iyon, mayroong isang lalaki na nagngangalang Fred na nagtatrabaho bilang isang gwardya para sa presidente. Gusto niya talaga ng maraming pera. Nagpasya siyang tulungan ng pangulo na itago ang katotohanan na nagnakaw siya ng malaking halaga ng pera na 271 trilyon. Sa bahay ni Presidente, tinulungan siya ni Fred na makatakas mula roon, at binigyan siya ng pangulo ng pera para sa pagiging tapat, ngunit nahuli sila ng mga pulis. Sinubukan na tulungan ni Fred at ng kanyang mga kaibigan ng Presidente na maiwasang maaresto, ngunit binaril siya ng mga pulis. Kaya, si Fred at ang kanyang mga kaibigan ay lumaban sa pulisya. Pagkatapos ng laban, sinubukan ni Fred na tumakas. Pumunta siya sa bahay ng kapatid niyang si Alex. Magaling gumawa ng bomba si Alex. Hiniling ni Fred kay Alex na tulungan siyang pasabugin ang safe ng presidente at kunin ang lahat ng pera para makatakas sila sa France. Noong una, ayaw ni Alex dahil masyadong risky, pero pumayag din siya. Di nagtagal, gumawa ng plano sina Alex at Fred. Sasabugin ni Alex ang safe habang nagbabantay si Fred sa labas. Pagdating nila sa palasyo ng Pangulo, nagtrabaho na sila. Ngunit sa panahon ng pagnanakaw, nagpakita ang mga sundalo at inaresto si Alex. Si Fred pala ang nag-set up sa kanya. Nais niyang itago ang lahat ng pera para sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, inilagay ng mga pulis si Alex sa isang magarbong bilangguan. Kinailangan niyang lumaban para manatiling ligtas mula sa ibang mga bilanggo. Dahil hindi sanay makipag-away si Alex, naging matigas talaga siya. Nilabanan pa niya ang warden at mga gwardya para ipakita kung gaano siya kalakas. Samantala, lumipat ang pamilya ni Fred at Alex sa isang nayon malapit sa isang minahan para magtago sa gobyerno. Sa nayon, si Fred at ang asawa ni Alex ay nakipagtulungan sa mga tag-aron upang mapabuti ang nayon. Dahil sa minahan, naging tigang ang lupain at ang mga tao ay nagpupumilit na mabuhay. Isang araw, nagalit sa kanya ang asawa ni Alex. Siya ay nagdala-up kung paano niya nakuha ang kanyang asawa, si Alex, sa gulo, kahit na ito ay ideya ni Fred na pagnakawan ng safe, sa kaibuturan ni Fred na dama niya ang guilty tungkol sa kung ano ang nangyari sa pamilya ni Alex. Nais niyang gawing tama ito sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanila habang sila ay nagtatalo. Nagkaroon ng pagsabog sa minahan. Nagpulong ang mga may-ari ng minahan para ayusin ang problema kung hindi nila ito aayusin ng mabilis. Ang apoy ay maaaring kumalat sa iba pang mga minahan sa ilalim ng lupa, ngunit ang pagsabog ay talagang sanhi ng kumpanya na nagnakaw ng pera mula sa kaligtasan ng gusali. Sinadya nila ito para bigyan sila ng gobyerno ng pera para sa pagpapaayos, at pagkatapos ay muli nila itong nakawin. Upang malutas ang problema, nagpadala ang kumpanya ng mga tao sa isang nayon malapit sa minahan. Hiniling nila kay Fred na tulungan silang mailabas si Alex sa bilangguan para matulungan niya sila, ngunit ito ay delikado. Kinailangan ni Fred na kumuha ng liquid nitrogen mula sa isang solar power plant at dalhin ito sa minahan para matigil ang mas malaking pagtagas. May 24 hours lang siya bago muling sumabog ang minahan. Kung magtagumpay siya, makakakuha siya ng maraming pera, libreng flight papuntang France, at tirahan. Pumayag naman si Fred dahil malaki ang reward. Noong panahong iyon, hindi nag-iisa si Fred. Sumama siya sa 2 kumpanyang tao at mga lokal na alam ang daan. Sa daan, inatake sila. Sa kabutihang palad, nakatakas sila. Long story short, nakarating na rin si Fred at ang kanyang mga kaibigan sa meeting place. Dumating na si Alex at galit na galit nang makita si Fred. Kinasusuklaman niya si Fred sa panloloko at pagpapahirap sa kanyang buhay. Habang nagtatalo sila, sinubukan silang pigilan ng isang lalaking nagngangalang Gauthier. Nakumbinsin niya si Alex na tumutok sa kanilang misyon para makita niyang muli ang kanyang pamilya. Salamat kay Gauthier, kumalma si Alex. Di nagtagal, nagtrabaho si Alex gamit ang kanyang mga kasanayan sa bomba upang suriin ang likidong nitrogen. Binalaan niya sila na ito ay sobrang mapanganib. Kahit kaunti ay maaaring magdulot ng malaking pagsabog. Kaya kailangan talaga nilang mag-ingat lalo na't mayroon silang 200 kilo nito. Matapos malaman kung gaano ito mapanganib, hinati ni Gauthier ang koponan sa 2. Isang grupo ang kukuha ng mga papeles na kailangan nila, at ang isa naman ay maghahanda ng ligtas na truck.
Di nagtagal, nagtungo si Fred at ang kanyang mga kaibigan sa solar power plant na may permit ng gobyerno, ngunit pinigilan sila ng mga espesyal na puwersa sa gate. Ang permit ay hindi opisyal na naaprubahan dahil nag-apply sila para dito ng biglaan. Kailangan nilang maghintay ng 24 na oras upang makapasok, ngunit mayroon na lamang silang 20 oras na natitira upang maihatid ang likidong nitrogen. Sa oras na iyon, sinubukan ni Clara, isa sa mga kasamahan ni Gauthier, na makipag-ayos sa commander para papasukin sila. Sa wakas, pumayag ang commander na pasukin sila. Pagdating nila roon, isinakay ni Fred at Alex ang likidong nitrogen sa truck habang ang iba ay nagbabantay at nagplano ng pinakaligtas na ruta patungo sa minahan. Kinailangan ni Fred at Alex na magtulungan ng maingat upang maiwasan ang isang mapanganib na pagsabog. Kung matapan ng likido, maaari silang mamatay. Pagkatapos nilang ilipat ang nitrogen, inatake ng isang security guard ang isa sa mga miyembro ng team ni Fred. Samantala, umalis na sina Gauthier, Fred, at ang iba pang grupo sa lugar ng solar power plant. Kailangan nilang magpatuloy sa paggalaw dahil 10 oras na lang ang natitira sa kanila. Habang naglalakbay sila, nagalit si Clara kay Gauthier sa inaakala niyang kasalanan nito sa pagpapabeya sa mga miyembro ng kanilang koponan na mamatay. Nagpasya siyang sumakay kay Fred sa halip. Ngunit pagkatapos, nagulat sila ng mga magnanakaw na humingi ng maraming pera upang maipasa sila. Noong panahong iyon, sinubukan ni Gauthier na kausapin ang pinuno ng mga magnanakaw. Sinabi niya na sila ay mula sa disyerto at nagdadala ng tulong sa mga mahihirap. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga magnanakaw. Iba ang tono ni Gauthier sa kanila. Nang hindi yun gumana, ipinakita ng isa sa mga kaibigan ni Fred ang logo ng kumpanya, ngunit walang pakialam ang mga magnanakaw. Gusto lang nila ng pera para palayain sila. Ngayon, sila ay naipit sa isang mahirap na sitwasyon. Gusto nilang manatiling buhay, ngunit ang oras ay tumatakbo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Gauthier na barilin ang isa sa mga magnanakaw, at sumiklab ang isang away. Sa kasamaang palad, nasaktan ng ilan sa kanilang mga miyembro ng koponan, ngunit nagawa nilang pigilan saglit ang mga magnanakaw. Gayunpaman, ang mga magnanakaw ay nakabalik sa kanilang mga paa at sinimulan silang habulin muli. Dahil sa patuloy na banta ng mga tulisan, nagpasya si Gauthier na manguna. Ngunit nagalit ito kay Clara. Hindi niya gusto ang mga delikadong desisyon ni Gauthier, kahit na ang rutang kanilang tinatahak ay dapat na pinakaligtas at hindi masyadong malayo. Ngunit sa oras na iyon, tila walang pakialam si Gauthier. Gusto lang niyang maabot ang minahan ng mabilis at mabayaran. Sa kasamaang palad, ang rutang pinili ni Gauthier ay mabagsik. At pagkatapos nilang maglakad ng halos 1 kilometro, nagkaroon ng pagsabog. Inakala ni Fred na ito ay isang pag-atake ng mga magnanakaw at naghanda upang ipagtanggol ang sarili. Samantala, nilapitan ni Alex si Gauthier at ipinaalam sa kanya na ang ruta ay puno ng mga minahan. Nagalit si Gauthier at sinisi ang lahat sa hindi pagsasabi sa kanya. Para makatipid ng oras, kumuha si Alex ng chain para makita ang mga minahan. Sa tulong ni Fred, sinimulan nilang suriin ang mga minahan. Si Alex, bilang eksperto sa bomba, ay madaling na-deactivate ang mga minahan. But then, aksidenteng natapakan ni Fred ang isa. Maaaring iniwan siya ni Alex doon dahil sa dating gawin ni Fred na isinakripisyo si Alex para makakuha ng pera sa kasalanan ng presidente. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpasya si Alex na tulungan si Fred at ilayo siya sa minahan. Ginawa niya ang lahat para iligtas si Fred. Nang makita ang sinseridad ni Alex, humingi ng tawad si Fred sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Sa huli, nagpasya si Alex na kaladkarin ang katawan ni Fred palayo sa minahan at panganib na mahuli sa pagsabog. Pero nasira na pala ang minahan na natapakan ni Fred kaya hindi ito sumabog. Habang lumalakas ang kanilang pagsasama, naharap sila sa panibagong hamon. Biglang nagsimulang barilin sila ng isang sniper mula sa malayo. Napagtanto nila na ang rutang ito ay puno rin ng mga tulisan na may mga bihasang sniper, kaya kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagkatapos ng maikling labanan, nagawa ni Fred at ng kanyang mga kaibigan na talunin ang sniper. Pagkatapos ay sinuri nila ang likidong nitrogen sa truck upang matiyak na ligtas pa rin ito. Sa kabutihang palad, walang tumagas. Sumunod, nahati sila sa 2 grupo at iba't ibang ruta ang tinahak nila. Sa sandaling iyon, nagpasya sina Fred at Gauthier na dumaan sa silangang ruta, habang sina Alex at Clara ay dumaan sa kanlurang ruta. 6 na oras na lang ang natitira, nagmadali sina Fred at Gauthier sa minahan ng langis at gas bago nangyari ang isa pang pagsabog. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang dumaan sa matigas na daan na may mga bangin at mabatong landas. Sa wakas, narating nila ang lugar na may pool ng itim na langis. Sinuri ni Fred ang puddle upang matiyak na malinaw ang landas.
Nang matiyak nilang ligtas na ito, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Ngunit biglang itinutok ni Gauthier ang kanyang baril kay Fred. Ito ay lumabas na gusto niyang kunin ang lahat ng pera mula sa kumpanya ng pagmimina at handa siyang barilin si Fred upang gawin ito. Samantala, hinarap ni na Alex at Clara ang mga katulad na hamon sa kanilang ruta. Nakatagpo sila ng mga nakaharang na daanan at kinailangan nilang huminto upang linisin ang daan. Inihanda ni Alex ang likidong nitrogen para pasabugin ang isang malaking bato. Nang handa na ang lahat ay nagsimula na siyang kumilos. Habang lumalala ang sitwasyon sa minahan ng langis at gas na nagsisimulang tumulo ang mga tubo, ang kalapit na nayon ay nahaharap sa pagkawasak. 2 oras na lang ang natitira, narating ni Alex ang black oil puddle na dinaanan ni Gauthier kanina. Hiniling niya kay Clara na magmaneho ng truck habang siya ay nagdidirekta. Alam ang mga panganib, sinabihan ni Alex si Clara na ipahinga ang makina ng truck pagkatapos dumaan sa puddle ng langis upang maiwasan ang pinsala. Mula sa malayo, nakita nila ang truck ni Gauthier na tumatawid sa isang bangin. Mukhang masaya siya. Iniisip ang perang makukuha niya. Ngunit hindi niya pinahinga ang kanyang makina at nasira ito. Nadulas ang kanyang truck at nahulog sa bangin kasama niya ito. Sa pagkakataong iyon, nabigla sina Alex at Clara sa kanilang nakita. Sa malapit, isang pastol ang tumawag sa kanila na nagsasabing may nasaktan. Natagpuan nila si Fred na nasugatan. Di nagtagal, tinulungan ni Alex si Fred na sumakay sa truck at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Samantala, ang may-ari ng kumpanya ay nasa isang pulong kasama ang kanyang mga kasosyo. Napagtanto nila na ang minahan ay hindi mailigtas. Kaya, nagpasya silang i-crash ang truck na nagdadala ng likidong nitrogen sa minahan. Ito ay magbibigay sa kanila ng mga bagong pondo upang magtayo ng mga bagong minahan na may mas maraming pera. 1 oras na lang ang natitira, nagmamadaling pumunta sina Alex at Clara sa minahan para pigilan ang pagsabog. Ngunit muling hinaranggan ng mga tulisan ang kanilang dinadaanan. Kinailangan nilang maghiwalay para mahawakan ang sitwasyon. Si Alex ang magdadrive ng kotse at protektahan si Fred, habang si Clara naman ang lalaban sa mga tulisan. Maya-maya pa ay dali-dali silang pamwesto at kumilos. Inihagis ni Clara ang likidong nitrogen mula sa likod ng truck para pigilan ng mga magnanakaw. Salamat sa kanilang pagtutulungan, nakatakas sila at ligtas na nakarating sa minahan. Gayunpaman, na-hostage ng may-ari ng minahan ang pamilya ni Alex. Nagbanta silang sasaktan sila maliban na lang kung mabangga ni Alex ang truck sa minahan. Nang marinig ito, nagising si Fred at binaril ang may-ari ng minahan. Nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang truck sa minahan upang iligtas ang pamilya ni Alex. Sa sandaling iyon, hindi lamang nais ni Fred na makabawi kay Alex, ngunit nais din niyang ihinto ang pagtagas sa minahan. Ito ay magliligtas sa nayon mula sa kapahamakan. Dahil sa sakripisyo ni Fred, ang minahan ay ligtas mula sa isang malaking pagsabog, at lahat ng tao sa nayon, kabilang si Alex at ang kanyang pamilya, ay ligtas. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.